So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, nagsalita na po for the first time ni Presidente Bongbong Marcos tungkol dito sa impeachment trial ni Sara Duterte na binasura ng Supreme Court. Well, nung napanood ko nga tong video na to, naisip ko lang no na baka nga posible na may ibang plano si Presidente patungkol sa accountability ni Sara Duterte. Tandaan po natin bilang isang presidente ng Pilipinas, obligasyon din po ng presidente na mapanagot yung mga taong magnanakaw sa gobyerno. Okay? So, well, alam naman po natin na binasura nga po ng Supreme Court yung impeachment trial ni Sara Duterte because of technicalities na bulok, no? So, ngayon, merong sinasabi si PBBM dito, no, na hindi naman ibig sabihin na binasura yung kaso ni Sara ng Supreme Court. Hindi ibig sabihin no, na hindi siya magnanakaw. Magnanakaw! Makati ang kamay! hindi. Para malinaw, ito yung article from Inquirer. Okay? So, basahin natin. Sabi dito, okay, Marcos, Supreme Court ruling did not resolve Sara Duterte accountability. Okay. So, tingnan natin. Basahin natin. No? Baka na naman. Kasi ito baka sabihin naman ng mga, ng mga ibang critic ni PBBM. Well, ako naintindihan ko kayo kung merong critic ni PBBM na magsasabi na Takero, bakit ayaw mga alam ng presidente sa impeachment? Duwag ba yan? Actually, hindi ako nag-agree pero naintindihan ko kayo. Okay. Pero tandaan natin mga ka-Streetwise, no, na hindi po natin pwedeng i-discredit si PBBM pagdating po sa accountability. Tandaan po natin, no, yung mga imposibleng mangyari, no, na mapanagot yung mga taong matataas o malalaki sa lipunan ng Pilipinas, napa-aresto po, no? Unang-una nga po si Kibuloy. Di ba napaka-untouchable po ni Kibuloy dati, pero sa admin po na to ni PBBM, si Kibuloy ngayon nililitis, nakakulong, non-bailable yung kaso. At ang pinakamalupit dito mga kababayan, kay PBBM admin din po, no, kay Presidente Bongbong Marcos admin din po, nangyari na ipa-aresto si Digong sa ICC. Kasi mga ka-Streetwise, no, kahit na anong klaseng pag-analyze natin, hindi po talaga hulihin niya si Digong na yan. Hindi po a-arrestuin si Digong ng ICC kung walang basbas na presidente. So ngayon, kung pagdating sa accountability, di ba, dito kay Sara, ako naniniwala ako na meron siyang ibang plano. Hindi lang natin alam. Kaya nga, di ba, yung pagpapa-aresto nga kay Digong, unexpected talaga yun eh. Bigla tayo nun, di ba? Nabigla tayo doon. Si Digong nga napa-aresto, si Sara pa kaya? Hindi mapapanagot? Kaya hintay lang tayo. Ako naniniwala ako na may ibang plano presidente dito. So, at least you get my point, no? So, sabi dito sa balita, continue natin, sabi dito. Okay, repeating what the Supreme Court had stated after it nullified, no, the impeachment against Vice President Baliw, no, myself take Sara Duterte. President Marcos on Friday said that the issue of her accountability as a public official remain unresolved. It is July 25 ruling favoring two petitions questioning the constitutionality of the articles of impeachment against Duterte. The Supreme Court said it not absolve no, the Vice President charges against her. Di ba? Sabi dito, ito sabi ni PBBM, let me clarify. Marcos told Filipino reporters who traveled with him on the state visit to India, the merits of the case were not examined by the Supreme Court. Ibig sabihin, hindi po in-examine, hindi po pinag-aralan ng Supreme Court yung kaso ni Sara. No? We have to make very, very clear to everyone that the Supreme Court decision does not any bearing to the rightness or wrongness of the merits of the case, he said. No. They are not saying that there are no wrongdoings, neither they are not saying there was. Okay, tama ba? All they are saying is that you did not handle it properly. Diyan sa mga bobong mga didas na hindi nakakaintindi kasi English, no? Wala kasi ako yung ibang alam kung di malad ng batang kaya po. So ngayon ito, mga kababayan, sabi ni PBBM, yung decision daw ng Supreme Court,
hindi naman nagsasabi na si Sara wala kasalanan. Mali lang po yung pag-handle. Oh. Alam niyo, no, ewan ko lang, pag-usapan natin sa susunod siguro yung yung mga watak-watak ng mga dilawan. At ako naniniwala ko na ito po yung naging dahilan kung bakit nagkaroon nga po ng butas itong hinanapan ng butas pala, no? Na hinanapan ng butas itong impeachment trial ni Sara para basura ng Supreme Court. So ngayon, mga kababayan, no, ito nga po yung video ni PBBM. So panoorin natin to, no? Ito. Sige. Ito ba yun? Very, very clear to everyone. Wait. Okay, ito, panoorin natin to. We have to make very, very clear to everyone. We have to make very, very clear to everyone that the Supreme Court decision does not have any bearing on the rightness or wrongness of the merits of the impeachment case. They're not saying that there was no wrongdoing. Neither are they saying that there was wrongdoing. All they're saying is that you did not handle it properly. Mga DDS, naintindihan nyo yan. Di nyo kasi naintindihan kasi English. Mga tanga kasi kayo eh. That's it. That's why accountability just doesn't come into it here. It's an entirely highly tangential matter. It is not a central point in the discussion. Yeah. Importante na maliwanag sa tao yun. Kasi sinasabi, yung the natural reaction, hindi ka abogado. Hindi ko sasabihin mo. At sabi ng Supreme Court, hindi talaga totoo. Wala namang ginawang mali pala. Hindi yun ang sinabi ng Supreme Court. Ang sinabi ng Supreme Court, hindi tama yung pagkahawak ninyo sa House. So ngayon mga kababayan, no, okay. Sige, okay. Sabi na nga ni PBBM ganito. So ang pinakamalaking question dito mga ka-streetwise, no, anong magiging accountability ni Sara? No, sa paanong paraan? Kasi for example nga po, no, dahil nga po na kung sakali man na hindi manalo yung mga congressman po sa motion for reconsideration nga nila sa Supreme Court, kung di sila manalo, pwede pang makapag-file ng impeachment complaint ulit kay Sara sa February next year. So actually, saglit na lang yun. 7 months na lang po yun. Isa po yun sa mga option. So bukod dito, ano bang pwedeng option natin para magkaroon po ng accountability o kaya due process. Due process na lang din. Para lang malitis lang si Sara. No? That's one of the big question, no. So actually parang may binabanggit ata si PBBM dito eh. Sige. Hawak ninyo doon sa impeachment complaint. Yun lang. So accountability doesn't come into it. It does not question our accountability whatsoever. Ang COA nandyan, they can examine all of this, and much of this will be, I'm sure, because we are coming up to the budget process. Palagay ko, maglalabasan na naman lahat yan. Yun, no? So, bali, ito. So, meron tayong budget process ulit, no? Sa hindi lang po nakakaalam, So, every year po kasi, meron po tayong budget hearing for the next fiscal year. So, haharap ulit po si Sara sa budget hearing, no, para makakuha siya ng pondo sa OVP. So, ang isa po sa mga tatanong dito, or magko-question kay Sara, si Ping Lacson. Malamang yun, ang isa. So, bukod doon, alam naman po natin, no, na si Sara, may kaso na rin po sa DOJ. Pagkakaalam po natin, meron na rin po ata, no. Meron na nga. Actually, meron na nga. So, isa yun. Tapos, meron pang tingnan natin kung ICC, kung may posibilidad pa. Tapos next year. At sana next year mga kababayan, sana wala nang i-epal na ibang magpa-file na kung ano-ano. Sana wala nang ibang magpa-file ng impeachment trial, ng impeachment complaint. Kasi po, no, ang point natin dito, no, meron nag-file ng impeachment complaint kay Sara na 3, ng 4 sa Congress. Bali 4 yun, di ba? Yung 3 mga kababayan, lahat po yun, mga yellow lahat yun. So, ang tanong dito, paras naman kayong yellow, bakit naging mahiwalay pa kayo na pag-file ng impeachment complaint kay Sara? O tapos ang napapansin ko rin dito mga kababayan, ako po kasi pupunta ako ng rally eh. No? Para-paras naman mga dilawan, pero yung rally nila hiwa-hiwalay.
O merong rally ng Akbayan, merong rally ng Magdalo, yan, magkasama madalas yan. Tapos, pagpasok naman ng hapon, mag-rally naman yung Makabayan. Eh kung pag-isahin nyo yan, hindi mas madami. O parang ganun din po nangyari sa impeachment complaint ni Sara. O nag-file ng 3, so nahanapan ng butas. Kaya, na basura. Pero by the way, mga kababayan, no, naisip ko lang din, no? Kahit naman po kasi siguro, sa tingin ko lang kahit naman po siguro na hindi magkaroon po ng 3 hiwalay na pag-file, dito nga po sa impeachment trial ni Sara, kung gugustuhin po talaga ng Supreme Court ay basura yan, nahanapan nila ng paraan yan. Tingin ko lang, sa tingin ko ganun lang. So ngayon, tulad nga sinabi ko kanina, no, baka sabihin kasi ng ibang mga PBBM critic na ano ba talagang gusto ng presidente in the first place? Kasi alam naman po natin, no, na ito sinabi ko na kanina to na ang nagpakulong po talaga ang nagpakulong po talaga kay Digong, no, si PBBM. Kasi po alam naman po natin, no, na hindi po kikilos yung mga yan. Sila General Torres, sila Boying Rimulya, hindi po kikilos yan na sila lang. Meron po mas mataas sa kanila na nag-utos para nga po ipa-aresto yung matandang kuluban na yan. So sino yun? Wala nang iba kundi presidente. So ito nga kasi yung pinaka-question dito Di ba? Pinakulong na ni PBBM yung tatay. At alam naman po natin, no, na eventually na yung pag nagkaroon po tayo ng isang presidenteng sarang baliw, no, sa 2028, babalikan po sila nito. Baliw po yun May Celtic po yun natural po, ganoon po mangyayari doon. Tayo nga, alam natin yung presidente pa kaya. Kaya ngayon, wag po natin baliwalain po yan na iniisip natin na walang plano si PBBM na magkaroon ng accountability si Sara. Kasi di ko nga pinakulong niya No? Ako naniniwala ako, no, in my high hopes, no, na merong ibang plano yung presidente. At kaya nga secret, malamang secret kasi di natin alam Di ba? Para pagpaparesto kay Digong, pagkagising na lang natin ng umaga, nagkakagulo na, hulihin na pala si Digong. Malamang may ganyang senaryo din po tayo mangyayari. May ganyang senaryo din po ang mangyayari kay Sara. Tingin ko lang, no? So, ito last na lang, no? Wala namang problema kung gusto ni Sara maging presidente. Yun nga lang po kasi, yung motivation po kasi ni Sara para maging presidente, paghihigante. Hindi po para sa taong bayan. So, hindi po maganda talaga yun. Tapos ulitin ko, may Celtic pa. So, ayun mga kababayan, so kayo po, ano po masabi nyo nga po dito? Sa statement nga po ni PBBM, for the first time nga po na nagsalita po siya ngayon regarding nga po dito sa decision ng Supreme Court na ibasura nga po yung impeachment trial ni Sara Duterte. Okay? So yun, nasa comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan at syempre dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe, di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga ka-Streetwise, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat and babush!